So, yun nga guys, no? So, ngayon pupunta tayo sa Agos River sa may Infanta, Quezon. Gamit natin itong ating ADB 160. Oh, kita mo naman. Pambiyahe ko. Sa araw-araw, pamasok. Ito ang gamit ko. So, guys, samahan niyo ko. Tara. Malayo-layo pa tayo, guys. Nga pala, umalis ako sa bahay ng mga... Wait lang. Nahulog na kayo, guys. Umalis ako sa bahay ng mga around 5 a.m. Okay? So, parang magsi-7 na ngayon. Okay. Nga pala, guys, gusto ko muna magpakilala sa inyo, no? Ako ulit si Bride Moro. Welcome sa aking munting channel. Pasensya na kung medyo sabog-sabog yung content natin ngayon kasi baguhan lang. Pasensya na kung medyo kabado rin, no? Kasi talagang first vlog ko to eh. So, yun. So, ako si Bride Modo. Pangalan ko is Brian. Pwede rin Bri. Kaya Bride Modo ang naisip ko pangalan kasi alit lang, alis mo tayo. Kasi pinaghalo ko lang yung Brian sa pangalan ko. At yung Bride. So, Bride mo ito. Yun na naisip ko lang, ha? So, ang hirap mag-isip ng YouTube channel name or ng pangalan sa TikTok. Opya! Aso! Dogi-dogi! Okay, so tara, tuloy tayo. Okay, so, first vlog ko ngayon, no, guys, no? So, pasensya na kung medyo nakukutal ako kasi hindi ko pa rin alam yung sasabihin ko. Kaya mayroon ako list dito eh kung anong mga pwede kong sabihin. So, nakilala niyo na ako. So, ako nga pala ay first time vlogger ulit. Sorry. First time vlogger. Ang plano ko dito sa channel na to is more on exploration lang. Mga travel vlogs, motorcycle adventure. Naging inspiration sa akin yung mga vlog ni Boss J4, Sir J4 at saka ni Sir Jeric P. Yun, no? Yun talaga yung mga pinapanood ko na simula nung nung mga pandemic days, yung mga exploration nila. Ganun yung gusto kong mga content. Pass muna tayo sa mga yung mga mabibilis or kung anong content na ano mo yung mga paspasan. Gusto ko yung relax lang. Ito, relax lang tayo. Masaya, enjoy natin tong view. Wait lang. Enjoy lang natin tong mga gantong view. Sarap tignan, diba? Chill lang, walang halong, hindi ka nagmamadali. Overtake lang natin to, guys. Okay. So yun, ang pangalan pala na itong motor natin ay si Edgar. Ewan ko ba't Edgar yung pumasok sa isip ko. Kasi sabi ng marami, nakakararami, pantito daw yun yung ADB na motor. Yung pinaka-pantito na pangalan na naisip ko is Edgar. So, Edgar ang pangalan niya. So, yun. Okay. So, plano ko dito sa channel yun, mga ganon. Travel vlogs, moto camping. Pag nakaipon-ipon na, may mga pambili na rin ako ng ng mga equipment pa. Mga dagdag equipment. Okay. So sa camera, isa pa lang din gamit kong camera, bagong kuha ko lang din, no? Ito, 360 natin. So, bakit ko naisip mag-vlog? Or bakit ko naisip mag-vlog o i-document itong mga adventure natin? Kasi, unang-una para sa memories. Memories ko. Personal memories, no? Tapos, bonus na lang doon, ma-share ko sa inyo kung mga pupuntahan kong destination in future. Kaya ako naisip mag-vlog. Okay. Tsaka talagang dati pa lang, alam mo yun, nung bata pa lang ako,
pag dumadaan kami sa expressway, nakikita ko yung mga big bike. Sabi ko, balang araw, gusto ko rin magmotor. So, eto, biniyayaan tayo ng Diyos ng ating motor. Kaya, ganoon na lang at pagsasalamat natin sa blessings na binigay niya at iniingatan din natin, syempre. Oo. Ayan guys, so tignan nyo yung kalye dito. Ganda ng kalye. Oh, pia, aso na naman. So guys, ingat kayo dito, no? Sa papuntang Infanta, maraming, lalo na doon sa, sa bandang Devil's Corner, maraming, doon ha, medyo loko-loko sa pagdadrive. Yan, katulad ng mga aso na biglang tatawid. Kaya lang tayo, tamang chill ride lang. Hindi natin kailangan madaliin ang pag-ride. Oh, guys, tignan nyo yung kalye, ang ganda, oh. Oh. Tignan nyo naman yan. Yung view. Ba? Oh. Etong lugar na to, wala pang 1 oras magmula sa QC. Okay, so napakalapit, pwede nyo dayuhin. Well, alam ko naman, marami ng mga rider or marami na sa inyo na nakapunta na dito. Pero sa mga iba na ito nga pala guys, so mag-ingat kayo sa mga ganyan. Kasi minsan malulumot yan, madudulas yan. Ha? Ayan. So meron tayong mga ibang mga rider na hindi pa napupuntahan yung mga gintong lugar or hindi pa nakakapunta dito sa may Maraleke, Infanta. Dito guys, oh, napakaganda. Try nyo puntahan. Isa to sa mga paborito kong puntahan. Simula nung natuto akong magmotor. Yun nga pala guys. Ako po ay newbie rider lamang, no? Kung tutusin, simula lang ako talagang magmotor. Kung di ako nagkakamali, May 2025, lang ako natutong, well, hindi natuto. Talagang nagmotor. Doon lang ako nagmotor. Nagmumotor ako dati ng scooter. Kung alam niyo yung mga Honda Dio dati na mga tuti, yun ang motor na ginagamit namin dati sa Ilocos, no. So, pero yun nagmumotor lang naman ako ng ganun pagka umuwi ako ng Ilocos. Babakasyon kami ng family ko sa Ilocos. Doon ko lang nagagamit. Oo. So, etong simula nung, kailan ba to? May ata talaga yun, May. So, wala pang ilang buwan ako nagmumotor. No? So far, sobrang enjoy ang pagmumotor sa akin. No? Enjoy na enjoy ko yung pagmumotor. Kaya sa pagdadrive. Ako, matagal na ako nagdadrive. Mga tropa. Simula 17 years old po ako, nagdadrive na po ako ng sasakyan. 29 na ako ngayon, so kayo na lang magbilang kung ilang taon na ako nagdadrive sa kotse. Medyo matagal na, pero sa pagmumotor, eto nga, medyo bago-bago lang. So, napakasarap kasi magmotor. Dati inggit na inggit ako sa mga vlogger na, mga rider at vlogger na naka-capture nila yung memories nila at the same time, nagmumotor sila. Sabi ko talaga, pag ako nagkaroon ng motor, pipilitin kong gumawa ng content para at least may save ko na rin sa ating memory. I mean, sa ating memory. Ano ba yun? Kumbaga meron tayong memory. Tama. Ng mga nangyari, para mga remembrance pa ng mga pinuntahan natin. Kasi sayang gaganda ng mga pinupuntahan natin. Wala man lang akong video or picture man lang. Padaanin muna natin to guys. Kasi medyo mabagal tayo kasi nag-vlog tayo, no? So, yun. Dito sa lugar na to talaga, pag nakalagpas ka na doon sa Regina Rica,
mawawala na yung ano eh. Alam mo yung parang, ayun o, tingnan mo, parang probinsya, probinsya bride, sorry. Nagulat ako sa motor. Pagtingin ko sa side mirror ko, puta. Nandun na yung malaki, nagulat ako. Okay, so, ayun na, tignan nyo. Ang ganda ng kalye dito. Parang gloomy. Ganito yung, parang gusto ko perfect riding weather. Kanga ni Ride Good. Diba? Ganito, hindi masyadong mainit. Hindi man maulan. Baga sakto lang ngayon. O, tignan nyo guys, oh. Napakaganda ng chill ride lang. Wala tayong nahabol. Ewan ko lang ha, kung malinaw yung kuha na itong lintik na camera na to ha. Okay, medyo madulas. Sana malinaw nga yung kuha na ito. At Diyos ko, gano'n rin ang binayad dito. No? So yeah guys, sana samahan nyo ako sa aking mga adventure, future videos. Marami pa tayong pupuntahan. No? Una pa lang to. Una pa lang tong Agus River na to. Unang adventure pa lang natin to. Nakasama ko kayo. No? Sana samahan niyo pa ako sa mga susunod kasi sobrang dami pa nating pupuntahan. Napakaganda, napakasarap mag-explore. Empty roads. Kaya kung sa inyo guys, meron man nagbabalak din na mag-vlog, subukan nyo na. Subukan nyo lang din. Wala namang mawawala. Oo, subukan nyo lang. Pwede naman sa camera lang ng cellphone muna kayo magsimula. Pero kasi may onting budget, may sapat na budget lang, nakabili ako ng sariling camera natin. Di man siya, nandiyan pa ba kayo? Oo, kayo nandiyan pa kayo. Duhala ko, nakulog na kayo. So, hindi man siya top of the line na camera, no? Hindi man siya mamahalin, pero umuhanap lang ako ng medyo feeling ko, sorry, medyo naupo kasi ako. Feeling ko kaya niya nang gawin lahat. Yung camera, yung doon sa camera. Kumuha lang ako ng camera na baga parang all around na. Pwedeng pang ganito, pwede ko i-mount dito. Pwedeng mga naka-mount sa mga ganyan, sa mga camera mount, no? Para makuha yung mga views na dadaanan. Okay? So, kaya 360 nakuha ko kasi napakadali niyang gamitin all around eh. Point and shoot. Kumbaga, repeat hit mo lang yung record, lagay mo dyan sa lalagyan ng camera na yan, mamaya mo na i-frame. Hindi ka mag-aalinlangan na makukuha kung hindi ka ba makukuha or makukuha ka. Hindi ka mag-aalinlangan na ganun eh. Talagang kahit saan ka umano, pumesto ba, makukuha at makukuha ka ng camera. So yun, sana ako yung pinipicturean ni ate. Joke lang. So kanina nga pala guys, dumaan ako dun sa Big C. Parang wala masyadong namimitik. I mean, wala talaga. Wala akong nakakita or masyadong maaga pa. Ay guys! Utang ina. Ay sorry. Tingnan nyo naman. Napakaganda. Oh, wala tayong kasabay. Napakaganda. Ang sarap mag-travel. Ang sarap mag-motor. Chill. Oh. Mga aso, ingat tayo sa mga aso lagi guys ha. Doble ingat din, dami nila oh. Parang gangster yung mga yan pag nahabol ganyan. Ganda guys. Walang motor-motor, walang kakotse-kotse oh. Tignan nyo oh. Ganda oh. Wow.
Aso? Dekicho! O yun, habulin ako nun. Nakapengol na yung mukha eh. Ganda dito guys. Ayun oh. Tignan nyo oh. Oh, ulap guys oh. Oh, ganda dito guys. So medyo malayo pa tayo guys ha. Wala pa siguro nasa 1/4 na tayo. Actually, wala pa to sa arc ko ng Infanta, no? Wala pa rin tayo sa Jariel Speak sa mga nakakalam, no? Ah, ano lang natin, huwag natin masyadong madaliin. Sunday naman ngayon, walang pasok. So guys, susubukan kong mag-upload. Di ako makapag-promise guys kasi may trabaho rin ako. Siyempre, no? Doon ako kumukuha ng pang-sustento para makapag-travel-travel. Tayo, ang gas, mga pangkain natin. Oh, yeah. No? Uh, hindi ko ma-promise kung kailan ako upload or makakapag-video. Susubukan natin at least once a week. At least, susubukan lang guys ha. Hindi ko pa kasi kaya kasi nga minsan may pasok din kami ng weekend. Madalas may OT kami. Ewan ko lang kung makakabiyahe tayo ng mga ganon pero susubukan natin. Ito nga palang ginagawa ko ngayon is solo ride ko. Oh, syempre nga mag-isa nga naman ako. Solo ride, kumbaga year-end solo ride. Kaso dito lang hindi tayo masyadong lumayo kasi yun nga, first time natin mag-vlog, hindi ko pa alam kung paano ang magiging kalalabasan na itong video na to or paano ang mga setup. So, pag-aaralan natin, samahan niyo ako matuto na, subaybayan niyo kung paano ako naging maliit, kung lalaki man, sana kahit, Diyos ko, 100 subscribers lang, masaya na ako, at least may nanonood. Hindi naman, kumaga, hindi ko naman talaga, well, sa ngayon, hindi ko pa naman talagang gusto pagkapera, tama ba yung word na yun, pagkapera? Uy, Grace, agad oh. Hindi ko pa naman, well, gusto pagkakitaan tong ginagawa ko, pero hopefully one day, no? Malaking tulong din yun para at least mas malayo yung mapuntahan natin, magkaroon tayo ng mga mas better na equipment, at least mapakita ko sa inyo yung Pilipinas. Parang sila Boss J4. No, yun talaga ang trip ko eh. So, ay guys, pagpasensya nyo na kung medyo sa buktong. Yung mga aso dito, ang pansin ko ang babalbon. Wala ka masyado makita nung parang kalbo na aso lang. Parang babalbon nila. Siguro nga kasi dahil malamig din dito sa lugar na to, no? Kasi medyo mataas na to eh. So, yun. So, sana wag umulan, no? Kasi, well, para ganito lang. Sana, ayun, oh. Oh, shit. Ang ganda. Ganda, no? Oh. Gusto ko maniraan sa ginto, guys. Sarap siguro maniraan sa ginto. No? Probinsya. Guys, pagpasensya nyo na kung medyo sabog yung mic ko sa ngayon, ha? Kasi, ang ginagamit ko pa lang na mic is yung intercom ko. Nakakonect lang yung intercom ko sa, uy, yung ganda, daming puno, uy. Nakakonect lang yung intercom ko sa ating Insta360 camera. No? Eh?
Ganda guys. Nag-iwan siya ng ano doon, no? Ng mino. Oy, gitnang gitna. Ganda dito guys. Nakaka-relax. Ganda. Woo! Sarap. Nagka-landslide dun guys, oh. Kita nyo? Nagtunog. Ha? Nakakawala ng stress yung tunog nung makina mo lang or nung tambucho mo. Oo, yun. Puputok-putok pa. Yun, no? Oh, wala akong kasama, oh. Nakakatakot siguro dito pag naabutan ka ng dilim. Ayan, oh. Walang ka... May poste pero walang kailaw-ilaw ba? Diyos ko, Lord. Naabutan ka dito talaga. Uy! Lihim na lagusan, guys. Oh, napakaganda. Lihim na lagusan. Guys, tingnan nyo. Napakaganda, oh. Oh, ganda ng view. Napakaganda, guys. Oh. Teka, balikan natin. Lalagay ko tong camera sa Insta360 ko sa likodan. Balikan ko, balikan ko. Balikan ko kayo guys ha. Putulin ko muna tong video natin. Pagi guys, oh, ang ganda. Uy, lamig. Uy, shit, ako sa akin. Oh, guys, ito na yung Infanta Arch dati. Kaso giniba na. Ayun na. Ayun na lang. Kilometer 90, onti lang din tao ngayon. Ayan oh. Dati may arko diyan ng Infanta sa taas, pero giniba na nga kasi nga daming nag-i-stop dito na rider, guys. Pag last napunta ko doon, sobrang dami doon, Sunday, nung nandiyan pa yung arch. Oh, so, ano pala, sorry. Daming tao doon nung last napunta ko. As in, ang nagkaka-traffic dahil sa mga rider na gusto magpa-picture doon. Eh, hindi na ako magsisinungaling. Isa ko doon, so nagpa-picture doon. Pero ginilid ko naman yung motor. Pero syempre, marami pa rin kaka-traffic, no? So, yun. Wala na pala ngayon talaga.
Ang alam ko na lang na may arch is yun nandoon sa baba ng Infanta. Yung Parial. Kung hindi ako nagkakamali guys ha. Sabi kasi nga pala guys, oh, ay tumabi ng aso. Sabi nga pala guys, yung mga nababasa ko kasi sa Facebook or sa mga TikTok, okay. Maganda daw doon sa pupuntahan natin sa Agos River. Hindi naman tayo magsiswimming, pero at least mapuntahan lang natin, makita lang natin ba kung ano nang itsura ngayon. Kung, kasi nung sa video na nakita ko ata, parang nakadaming tao na, pero minsan, iba naman walang katao-tao. Pero tingnan natin. Silip lang tayo. So, yun guys, balikan ko kayo mamaya, no? Guys, sa pagkakatanda ko, malapit na ata tayo sa Jariel's Peak. Ata. Oo. Malapit na nga ata. Kasi, naalala ko nun, pagkalagpas namin doon, mga ilang kilometro na lang, nandun na kami. Ay guys, pagpasensya nyo na yung chan ko kung pumapakpag dyan. Ganun talaga ho mataba ako Pasensya nyo na. Pero, yan, ganda ng view dito guys. Pasensya na kung paulit-ulit ako kasi talagang maganda. Sobrang enjoy ng ride kahit solo ka. Meron naman sana akong mga kasama pero siyempre, hindi naman din natin masasabi. Maraming rason yung iba Ayoko kasi ganyan. Hindi kami makakasama kasi ganyan. Kaya hindi na lang ako nag-invite. Mas okay nang kahit mag-solo tayo, wala tayong pinoproblemang ibang tao, wala tayong pinoproblemang mga kasabay natin, solo lang tayo. Siyempre, pagka na ano ka, naaberya ka naman, mag-isa ka din. Kaya nga, prepared ako guys. Nagdala ako ng mga extra, lalo na sa mga panggilid. Hindi mo na masabi, meron akong extra belt dito, panghangin ng gulong, yung pampasak ng gulong, clutch, kahit clutch meron ako. Hindi natin kasi masabi guys lalo na pag ganito mag-isa tayo, mahirap. Meron din akong dalang ano guys, impact wrench. Talagang kompleto. Yung mga sakit, pambaklas ng panggilid, yung mga yun. Meron ako lahat nun. Nandito lahat sa U-Packs ko. Yan guys. Alam ko malapit na tayo sa Jariel's. Hindi ko alam kung hihinto pa ba ako sa Jariel's. Medyo nagugutom na rin kasi ako Malayo-layo pa ata yung babiyahin natin. So, tignan natin. Ayun guys, tignan nyo sa kabila, Ito na nga ata yung Jariel's. Pakita ko lang sa inyo, no? Ay, ano pa, kailan mo makikita Sige. Diretso na siguro tayo guys. Kasi anong oras na rin. Para makarating na tayo sa, patutunguhan natin. Sa totoo lang guys hanggang doon lang ako sa Jariel's Peak. Never pa ako nakalagpas doon. Ito ang kauna-unahan ko lumagpas doon. Talagang so magmula doon hanggang sa Jariel's Peak hanggang doon sa Agos River. Oy, ang ganda ng view dito guys Wow. Sulong-sulo natin Guys, sana nakikita nyo. Sana maayos yung pagkaka-frame na ito mamaya. Ang ganda para akong nasa Baguio.
Na, guys. Ganda dito, guys. Guys nga pala, kung comment nyo dyan nga, kung saan man pwedeng mag-comment, dyan, basta i-comment nyo kung ano mas magandang POV natin, yung nakaganyan yung camera, nakatutok sa atin, or yung nakamount dito, tapos naka-face doon. Comment nyo naman guys, para at least alam ko rin kung anong gusto ng mga nanonood, no? Wala tayong kasabay guys, oh. Nga pala guys ha, magmula QC hanggang Agos River based sa Google Maps. Ang total kilometers one way ha is 112 kilometers magmula sa bahay namin sa QC. So oo, medyo malayo-layo din, no? Pero kasi nakalagay doon ang travel time is around 2 hours. Ngayon, 5:30 ako umalis sa bahay. Wala pa ako doon. Kasi 5:30, 6:37, dapat nga nandun na tayo ngayon eh, oh. Mag-8 na eh. Pero ayan natin, hindi naman tayo nagmamadali. Kasi nag-stop din ako guys eh. Yan nga, pag makakuha ng video, bumabalik-balik din ako sa, pag may nakita akong maganda eh, bumabalik-balik din ako. So, talagang minsan matagal. Ganito pala ang buhay vlogger, no? Kailangan hindi ka nagmamadali, kailangan may oras ka. Yun na rin ang benefits ng siguro solo rider ka lang, no? Walang nanghihintay sa'yo. Wala kang, ano mo yun, wala kang naabala. Kasi nga, hinihintay ka. At least, alam mo yun, solo tayo ngayon. I mean, sa atin ang hawak natin ang oras. Tsaka guys, comment din kayo. Siguro kung may mga suggestion kayo na pwede kong puntahan next vlog natin. Wag naman yung sobrang layo pa, no? I mean, wag naman yung sa mamaya sabihin niyo sa Cordillera. Wag naman ganun muna, guys. Dito muna. Yung around yung hindi masyadong malayo sa QC. I mean, alam mo yun, Batangas or Bulacan, yung may mga magandang view rin, yung mga ganito. Ano nyo, recommend naman kayo sa akin guys para mapuntahan ko rin at ma-share ko rin sa mga manonood sa akin, no? Uy, may pulse, oh. Ewan ko, hindi pala pulse. Ay, pulse nga ate. Sana may gasolinahan dun, guys. Malakas. Ayoko sa, iwasan ko yung mga topic na ganito. Pero, eto kasing gamit nating motor, no? Out of topic na to. Medyo malakas siya kumain ng gas. Kasi sa mga nakakaintindi, no, hindi na siya stock. Nagtaas na rin tayo ng kaunti, guys. Kaunti lang. Pero, yun nga, medyo pansin ko talaga malakas na siya kumain ng gas compared dun sa ano pa tayo, sa stock pa. Yun ang napansin ko dito. Pero, pag
Well, kaya ko naman naisip din na magpa dagdag ng kaunting CC. Kasi naman medyo mabigat ho ako sa totoo lang. Medyo mabigat po ako. Uy, nagde-date sila. Ako, medyo mabigat po ako. Lalo na ho yung, hindi naman ho lalo na, pero lalo na ho pag may angkas ako. Lalo na po pag kasakay ko si OBR, medyo mabigat kaming dalawa. Well, hindi naman ho katabaan, or hindi naman din po talaga mataba yung OBR ko. Pero, mabigat ho, matangkad ho kasi siya, so medyo mabigat yung build ng frame niya. Nag-guess nyo ba? Hindi naman siya. Ako rin, mabigat din ako kaya, tapos taga-antipolo siya. So, pansin ko pagkasakay ko siya, medyo medyo hirap. Kahit na anong palit mo sa panggilid mo, hirap. So, yun, kaya naisipan kong magdagdag na kaunti. At least, hindi ho pang racing ha. Kaya hindi ho ako nagganon ha. Nagganon ho ako para at least hindi naman ho hirap etong motor sa aming dalawa ni OBR. Uy, shit, ganda. Dito guys, pansin nyo medyo dahan-dahan lang ako. Kasi talagang hindi ko kabisado yung daan at saka baka may malumot na daan. Mahirap na Mahirap dumulas Well, maganda naman yung gulong natin. Ang gulong natin is Pirelli. Pirelli Angel Scooter. Maganda siya, nag-oversize ako. Kaya isa rin yun sa tingin ko na naging factor bakit parang nahirapan yung stock engine netong ADB. Para siyang nahirapan talaga paikutin. Siyempre, mabigat yung gulong. Kasi nga, malapad, malaki. Kaya, yun na lang. Dinagdagan ko na lang ng konting CC. Okay lang. Kaya, kung hindi nyo napapansin, huwag nyo naman itatapat siyempre sa 252cc. 232. Wala na talagang iaabot. Pero, kung kumpara sa stock, meron talagang hatak kung kahit paano. Yun. Naririnig yung putok-putok pa. Bukan yung camping, sana. Kaso wala pa akong kagamit-gamit. Alam nga, maglatag lang ako ng banig dun. Huwag naman. Pagka nakaipon-ipon, sana, makabili ako ng mga camping gears ko para at least makapag-camping tayo. No? Madami atang camping site dito sa lugar dito, banda, na magaganda, na may mountain view. Gusto ko matry, ma-experience. Katulad nga din ng ginagawa nila J4. Oops, medyo nabipis dito guys. Ingat lang kayo dyan pag pupunta kayo dito. So, yun. Gusto ko matry yun. At saka gusto ko rin matry yung yung someday, hindi pa ngayon, yung mga Cordillera Loop. Kung hindi ako nagkakamali, parang ganun yun. Cordillera Loop. Oo. For adventure. Ay, iwan ko na. Kayo, isabihin nyo na lang sa akin, guys. Gusto ko rin matry kasi mahilig talaga ako sa lugar na bundok. Miss trip ko ang bundok kaysa sa beach. Pero wala namang problema na kahit pumunta tayo sa beach, no? Or once in a while, nasa beach din tayo. Pero miss trip ko lang yung may mga sundalo doon. Ewan ko bakit may sundalo doon. Siguro for security dito sa lugar na to, no? Okay, so gusto ko rin miss gusto ko talaga sa mga bundok, mga gento, mga zigzag, mga twisties.
mistrip ko dito, mga off-road, hindi ko, kaya nito eh. Kaya nito ang mga light off-road. Pero feeling ko kasi sa gulong ko ngayon, kasi binenta ko na yung stock ko na gulong, sana pala hindi ko binenta. Para at least may pampalit-palit ako. Pero nakakapanghinayang kasi kung ipang lubak-lubak mo tong Pirelli kasi medyo may kamahalan din kahit papano. Siyempre, iniingatan ko rin para at least tumagal yung buhay. Oh, guys, actually guys, share ko lang no, something personal to sa family namin, family ko. Yung panganay namin sister, pangalan, tama naman. Oh, panganay kong kapatid na babae, no. Wala na siya, rest in peace ate. Wala na siya. So, noon, buhay pa siya, nagbabike ako. Yun pa lang ang gamit ko, bike. So, nung nagkaroon ako ng bike, sinuportahan niya ako, binili niya lahat ng mga safety equipments ko. Pag may sira yung bike ko sa kanya, humihingi ako sa kanya. Kasi nag-aaral pa lang ako noon guys eh. So, siya nagbibigay sa akin. Ganyan, nasira yung ano ko eh, hindi nakasya yung pahon ko. Binibigyan niya ako. Lalo na yung mga helmet, yung mga knee pads ko noon, siya bumili noon. Unang-una yun, pagkabili ng bike, kinabukasan, binila niya na agad ako ng safety gears. Sobrang spoiled ko doon sa ate ko na yun. Tsaka sobrang binibaby ako noon ni ate. Yun pala nung malaman ko, uy, guys, guys, oh, tignan nyo. Oh, shit. Oh, shit. Wow, ganda ng X-Max. Ganda ng X-Max, guys. Uy, ganda ng mga motor nila. Ganda ng mga motor nila, guys. Totoo, oo. Born to ride. Salute sa inyo, guys. Uy, gaganda ng mga ano nila. X-Max nila, gaganda, guys. Someday, no? Di pa ngayon, di pa natin kaya mag-drive ng ganyan ngayon kalaki. Kasi nga newbie rider tayo. No? So okay na muna to. Sanayin muna natin yung sarili natin dito sa maliit na sisi. Huwag muna natin hilingin yung mga ganyan bagay kasi nga ano rin, mas mahirap na i-drive yan kasi mas malalaki na. No? Tinan mo sila yung bagal ko sa bilis nila oh. Kasi ganun ako ka-newbie guys. Talagang safety is the number one priority. Ewan ko kaninong vlogger ko narinig yan. Biglang ko sa vlog ko napanood. Basta. Oh, so yun guys. Yung ate ko ang bumili ng mga gamit ko, safety gamit ko. Safety gears nung nagbabike ako. Tapos nung laman ko, ayaw pala niya na nagbabike ako. Kasi, una-una, totoo naman guys eh. Delikado. Nung nagbabike pa lang ako, maraming beses na akong napinahan kahit nasa bike lane ako. No? Delikado eh. Meron times na ayaw umalis nung ayaw kang pagbigyan. Merong mga times na gano'n eh. Or na ano ka eh, nabubuli ka eh, kumbaga. Kahit naman ngayon, 'di ba, nakamotor tayo, minsan nabubuli pa rin tayo. So kaya ayaw niya 'yun kasi delikado. Kasi isa pa, totoo naman guys, isa rin pag nagmo-motor tayo or pag nakaano tayo. Aminin na natin, masama man pakinggan, pero pag nagmo-motor ka guys, yung isang paa mo nasa hukay na. Totoo 'yun. Kaya ang magandang gawin na lang natin is magdoble ingat. Yun lang. Doble ingat din natin kailangan habulin. Hindi natin kailangan makipagkarera. Sasayangin mo yung buhay mo. Tignan mo yung nature na to. Sige. Pagka ikaw nagmatulin or na bigla kang nangamuti ka dyan or bigla kang, alam mo yun, dahil sa masyado kang mabilis, edi sayang tong nakikita mo pa sana to. Di ba parang ganon? So yun ang laging thinking ko eh. Ba't ako magmamabilis?
Magkikita rin naman tayo. Kung gusto ko magbibilis, bili na lang ako sports bike ko. O, doon ako sa rekta ako sa racetrack. O, at least doon, pag sumimplang ka, wala ka pang naabalang tao. O, di ba? So, yun lang. Sa perspective ko lang naman yun, guys. Hindi ko naman sinasabi na lahat ganun, no? Kahit din naman ako, meron din naman akong mga kamote moments minsan. Pero, yun nga, hindi mo maiwasan yun kahit magaling ka na rider. Kahit nga mga naka-big bike, dyan sa Marilaki, makikita mo, yung iba, grabe rin mga mote Di ba? Hindi mo maiwasan yun kasi tao tayo. Guys, ang ganda ng view. Hindi mo maiiwasan yun. Uy, meron pala dito. Guys, ang ganda dito, guys. Oh, shit. Ayun, ganda. Ay, yun sa kabila. Ang ganda. Kita nyo, guys? Oh, ganda. Ganda. Okay. Kahit ako, guys, meron akong mga kamote moments, no? Hindi mo natin mawasan kasi hindi tayo perfecto. Tao tayo. Nagkakamali tayo. Pero, syempre, isipin din lagi natin pag nakamotor tayo, sumampa tayo sa 2 wheels. Presence of mind lagi. Presence of... So, yun. Medyo maulan na dito. Medyo malayo-layo pa tayo, guys, no? Ayun pala, nakita nyo yung dalawang magjowa sa harapan ko. Bibili rin pala ako noon, nung ganun, yun oh. Yung nasa tuhod nila, knee pad. Knee pad, tsaka shoulder. Para pag mag-isa ako, no, meron tayong, additional safety precaution, safety protection. Dito medyo madulas na yung daan, guys. Kasi medyo ano na siya. Patubig-tubig na yung kalsada. Ganda dito. Ito first time ko na dito, guys, Ganda niya. Ay, balik tayo sa ate ko, guys. So, yun. Yun nga, so, iniisip ko na lang every time na sumasampa ako ng motor is since ayaw nga ni ate, parang pinagdadasal ko sa kanya na siya ang gumabay sa akin. Gabayan nila ako ni Lord na sa pagmumotor ko. Kasi nga, since ayaw niya, malamang ayaw niya rin ako mapahama. Uy, guys, medyo mahangin dito. Medyo malakas ang hangin. Oo. Malakas ang hangin dito. So, isang hinihingan ko ng gabay silang dalawa ni Papa Jesus, siyempre. Yun. Guys, nagugutom na ako. Gusto ko na magkape. Hoy, gusto ko na talaga magkawain Pero, atin mo yung, para ko, wow! Uy, ano yung kambing? Ay, aso. Kala ko kambing. Wow! Guys, tignan nyo. Tignan nyo. Ganda gabi. Oo, di ba? Nasaan na tayo? Nandito na tayo sa Kakawayan Falls. Oo, ata. Kakawayan? Tignan natin, guys, no? Tignan din natin. Pahinga lang din tayo saglit. Dito.
Isa pang isa pang ano dito, magandang view. Ewan ko kung makikita niyo guys. Yan, ganda. Pero mas maganda yung kanina. No? Mas maganda yung kanina. Diretso na tayo. Ewan ko kung anong falls ito guys. Pero alam ko may maliligo ka rin dito eh. Ayun ako, nakikita nyo guys oh. Doon. Merong pwede ka maligo doon oh, sa baba. Tapos hanggang doon yung ano, tubig free flowing guys. Ewan ko kung nakikita nyo sa video ah. Ayun sa baba. Falls din yan. Ayun hanggang doon sa baba. Tabi din naliligo. Okay, tara guys. Diretso tayo. So, nga pala guys, no? Meron parang basketball court doon. So, next year, bigyan ko na kayo ng para bang sneak peek. Sneak peek or para bang, bigyan kayo ng stick pick na lang. Puta, hindi na makaisip ng ano sasabihin. So, next year pupunta pala kami ng katrabaho ko sa, sa lugar na yun. Gabal. Doon? O, basta parang ganun sa may Aurora. Basta meron Dinggalan. Sa Dinggalan kami pala pupunta. Pupunta kami doon sa Batanes of the West or East? East to. Batanes of the East. Tama. So, abangan nyo yun guys. Maganda yun. Maganda yung pupuntahan namin doon. Bali, ano yun guys? Mag-overnight kami doon. Baka mag-transient kami doon kasi medyo malayo na hindi na kaya ng balikan yun eh. Ano lang yun. Balikan na lang yun guys. Ay, ano na yun pala. Hindi na pala kaya ng balikan yun. Feeling ko guys, nasa baba na tayo, no? Feeling ko. Kasi medyo hindi na siya ganun kalamig katulad dun sa taas. Pero mas malamig pa rin yung simoy ng hangin niya, guys. Mas malamig pa rin yung simoy ng hangin. Natanaw ko na yung Agus River. Ang laki pala nun. Lapit na tayo guys. Lapit lang. Ah. Kanina ko pa sinusundan to mga to magkaka-convoy. Ayun. Doon na yung Agus River guys. So, kanina ko pa sinusundan to mga to. Ay, sinundan ko na lang. Maganda naman yung pacing nila. Tsaka para may kasama rin. Naman. Para hindi lang naman lagi solo. Feeling ko pupunta rin itong mga to sa ano. Doon sa Agus River. Feeling ko susundan ko na lang itong mga to. Kasi hindi ko rin alam eh. Mukhang tanga dun kung saan baka mamay pumasok ako dyan. Bahay pala yung pinasukan ko. Ay, mukhang tanga ako dun sundan ko na lang. Ayun Agus River this way. Nakalagay dun, Agus River this way. So yun guys, no, sa mga oras na ito dito sa video, hindi ko na malayan na lumagpas na pala ako sa aking paroroonan, which is nabasa ko naman talaga na this way to Agus River.
sumunod pa rin ako sa mga nauna sa akin. So, eto, umabot ako sa hanggang dulo ng Marilaki Highway, dun sa boundary ng Infanta at Trial. Kaya dito sa part na to, naisip ko na lang na mag-backtrack pabalik ng Agus River dun sa nabasa ko. Sakto rin naman sa part na to, naubos na rin yung battery ng aking camera, kaya hindi ko na na-videohan pabalik sa Agus River. Guys, dito na ako sa Agus River. Ganito pala itsura dito. Ano? Pakita ko sa inyo. Natanong ko nga pala sila kuya kung para saan yung balsa na ginagawa nila dyan na napakalaki. Yun ho pala, ilalagay ho nila yung kubo sa may right side ng video. Isasakay nila sa balsa at yun yung magiging floating restaurant pag may mga tao, floating cottages. Ayun. Ang Agus River ay isa sa pinakamahalagang ilog sa bayan ng Infanta, Quezon. Noon pa man, nagsilbi na itong pangunahing pinagkukunan ng tubig, pangingisda at irigasyon ng mga lokal na komunidad sa paligid. Bago pa man maging puntahan ng mga traveler at rider, ginagamit na ang ilog bilang koneksyon ng mga barangay at bahagi ng araw-araw na buhay ng mga tao dito. Dito umaasa ang mga magsasaka at mangingisda para sa kanilang kabuhayan. Mas nakilala ang Agus River matapos ang malakas na pagbaha noong early 2000s, partikular noong 2004 na nagdulot na matinding pinsala sa Infanta. Sa kabila nito, nanatiling matatag ang ilog at unti-unting nakakabangon ang komunidad sa paligid nito. Sa paglipas ng panahon, ang Agus River ay hindi na lang simbolo ng kabuhayan, kundi pati na rin ng tibay ng kalikasan at ng mga taong umaasa rito. Isang ilog na patuloy na dumadaloy kasabay ng buhay. Ito nga pala mga kubo na nakikita nyo dito guys, for rent daw po yan, sabi ni ate. Hindi ko lang natanong kung magkakano ang renta sa mga kubo. Dito naman sa bandang parte, dito po yung papunta mismo doon sa ilog. Mag-iingat nga lang po kayo kung pupunta kayo dito dahil medyo maputik. Yung mga nakikita nyo sa baba, putik yan. Ewan ko lang paano nagkaputik. Siguro nga dahil medyo maulan nung mga panahon na yan. Dito ho sa bandang parte, makikita nyo po na medyo mabilis yung ragasan ng tubig. So kung kayo man ay lalangoy at magtatampisaw, lalo na ho pag may kasama kayong mga chikiting, bantayan nyo ho na ubo. Kung gusto niyo naman ho mag-overnight, meron naman pong mga A-frame na pwedeng rentahan. Hindi ko lang ho na itanong kung magkano ho ang price dahil ho nung
Pagdating ko ho, medyo busy ho si ate na nag-a-assist. Siya nga ho pala yung naka-blue. By the way guys, may bayad rin po pagka papasok ang mga nakamotor. Bali 20 pesos po para ho makapasok sa lugar. Dito nga pala guys, makikita nyo ang kanilang CR. Well maintained, malinis at maayos. Meron lang humbayad, pero napakaayos naman ho. Gawa ng may nagbabantay rin ho. So guys, no, sana nag-enjoy kayo sa ating maliit at maiksing solo ride dito sa mabato dito sa Agos River. No? Medyo ano siya ngayon, medyo dark, at saka malakas talaga ang agos niya ngayon. Kasi nga siguro tag-uulan, wala tayong magagawa guys, no? At salamat sa panonood guys. Kung nakaabot kayo dito sa part ng video na to, salamat at sinubaybayan yung aking buong video. Next travel adventure natin, saan nyo mas maganda na ang pupuntahan natin, no? At salamat sa inyo guys sa panonood. Nag-enjoy kayo, paki-subscribe naman, paki-follow na rin ang aking mga FB page at TikTok, Ride Moro. Sa YouTube, Ride Moro Travel and Adventures. Yun po. Maraming salamat sa inyo guys. Hanggang dito na lang. At lagi ko paalala, no? Yun, paalala ko sa inyo ngayon pa lang kasi first vlog ko. Ride safe always guys. Ride Moro out.